na siyang ipinaliwanag naman ng magaling na si ex-General Johnny Macanias. Narito't panoorin ang full video. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng The Best ka Inday Sara at saka Janetta Vlog. Okay? So, pahayag ito di umano ni Sara Diskaya. Napakatapang na pahayag. I'm not sure kung totoo bang pahayag niya ito. Baka fake news. Unahan, disclaimer na lang ha. Binabasa ko lang ito at magbibigay lang ako ng reaksyon na sana totoo. Kailan kung fake news, sorry na lang. Ito ang di umano pahayag ni Sara Diskaya. Hinamon niya. Galit siya sa presidente. Tinawag pa niya ng pangalan Mr. Adictos. Sabi niya, "Hoy, Adictos, ang aristuhin mo si Romualdez, Yusek Jojo Cadiz na bata mo sa DOJ na bagman, pati yung kalbo na si Yusek Calatrava na bayaw ni Romualdez. Alam mo, BBM, kahit ipakulong mo lahat ng tao, pero kung si Romualdez hindi mo magalaw, tandaanan mo, Mr. Adictos, walang maniniwala sa iyo. Nanay mong kurap lang at asawa mong mukhang palaka na coke user lang ang bibilib sa pagkangagba mo." Sabi naman. Ano sa tingin nyo? Totoo bang pahayag ito ni Mrs. Sara Diskaya? Parang halos hindi ako makapaniwala. Kaya paumanin na lang kung fake news ito, nabiktima lang ako itong post. The Best ka Inday Sara at Janetta Vlog. Okay. Anyway, kung totoo man ito, ang nakita, okay, hindi santo itong dalawang Diskaya yung mag-asawa. Pareha sila ni Saldico, may kasalanan. Kaya lang hindi sila yung mga mastermind. Itong mga kontraktor, sabi nga ni Senator Marcoleta nung siya pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, they are the least guilty mga contractors. Kasi tatlo yan pyramid o triangle. Mambabatas, DPWH officials, and contractors. So, sa mga expose ni na Mayor Magalong, ang pinaka-utak ay ang mga mambabatas. Tapos, ginagamit nila ang mga DPWH. Ang DPWH namimili naman ng contractors para maisakatuparan yung project, either substandard or ghost project. Kaya, sayang, kung nagtuloy-tuloy lang sana si Senator Marcolita as Blue Ribbon Committee Chairman, baka marami nang naibulgar. Kasi nagsimula na itong Diskaya couple na nagsalita. And hindi naman lahat pinapaniwalaan ko. Kailang marami sa mga pahayag nila ang pinapaniwalaan ko. So ngayon, mayroon ng utos ang Pangulo na aristuhin sila. Kasi dahil daw sa substandard o ghost project ba sa Davao Occidental, na silang kontraktor, kaya pinapa-aristo na sila. So, baka itong pahayag na ito ni Mrs. Sara Diskaya, reaksyon niya na doon sa utos na aaristuhin na sila. Meron pa ngang post ng Philippine Star na PNP, pinag-utos na aristuhin BP Sara Diskaya. Naibutang nila ang BP Sara. Kasi parehas Sara So, anyway, itong mga sinasabi ni Mrs. Diskaya, kung totoo man ito, it makes sense. Itong Romualdez, yan, ibinulgar ng PCIG report na kasama niyan si Sandro Marcos na king of pork barrel dahil bilyones ang nakukuha nilang pork barrel o allocables galing sa DPWH. So yun, Romualdez, itong Yusek Jojo Cadiz, pinapangalanan din ito ni Saldico na allegedly ito ang bagman ng Pangulo.
O ngayon, nag-resign lang sa DOJ. After that resignation, wala na. Oh, yon si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Nag-resign lang. After that, umalis. Puntang US. Wala na. Ano ngayon ang hahabulin pa? Ay, nako. Napaka-inefficient, incompetent ang gobyernong ito sa paghabol ng mga pinaghihinalang nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Sino ba ito? Yusek Calatrava. Kaya kahit ipakulong mo lahat, sabi niya, ibig sabihin, yan, maipakulong ng Pangulo si itong mag-asawang Diskaya, maipakulong niya yung mga taga-DPWH. Granting, maipakulong din nila si Saldico kung mahuli. Kung hindi mo ginalaw si Martin Romualdez, walang maniniwala sa iyo. I agree. Agree. Yung ginagawa ni Saldico, hindi niya magagawa pag walang pagtugot ni Martin Romualdez. As simple as that. Oh, tanong. Yun bang ginagawa ni Martin? Walang kinalaman ng Pangulo? It's either, sabi ni Professor Winnie Bonsod, it's either incompetent or walang kaalam-alam or stupid ang Pangulo kung hindi niya alam yung nangyayari. Ganon din ang pahayag ni Congressman Edgar Erese na the President has committed an impeachable offense for allowing the insertion of halos 1.2 billion of funds sa budget 2023, 2024, and 2025. Incompetent kung hindi niya alam yun. Or complicity kung alam niya at pinabayaan lang. So, sige po, Mrs. Sara Diskaya, kung anong itinanim, yun ang anihin, sana tularan nyo si Saldico, ilabas nyo na lahat ang nalalaman nyo. Huwag kayong papayag na kayo lang. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong article na publish sa GMA News Online. Isa na naman itong sampal sa mukha sa administrasyong ito dahil data mismo sa gobyerno, Philippine Statistics Authority, lumalabas, dumarami ang bilang ng mga unemployed Filipinos. Title, Jobless Filipinos rose to 2.54 million in October 2025. Philippine Statistics Authority. Yeah. The number of Filipinos without jobs or livelihoods increased to over 2 million in October 2025 according to the results of the Philippine Statistics Authority latest labor force survey. At a press briefing on Wednesday, PSA Chief and National Statistician Claire Denise Mapa reported that unemployed persons ages 15 and above rose to 2.54 million from 1.96 million in September 2025. So, nag-increase po ng halos 600,000. Tama? Kasi 1.96 million noong September, September 2025, after 1 month, October of 2025, 2.54. So, dumami. Sobra kalahating milyon ang nawalan ng trabaho. Ano pa? This was also higher than the 1.97 million unemployed individuals in October of 2024. So, after 1 year, ayun. So, biglang tumaas as a percentage of 51.16 million participants in the labor force who are actively looking for labor opportunities during the period. The number of jobless persons translated to an employment rate of 5%, up from 3.8% in September of 2025. So, 3.8 to naging 5%. Ano pa? This means 50
in 1,000 individuals do not have jobs or livelihoods during the period. The number of employed persons, however, increased year on to year. Anyway, ito kasi, bakit biglang tumaas, ano? 600,000, ang laki. Dahil na ito ito na yung outcome ng flood control scandal na nawala ng tiwala ng mga investor sa bansa. Walang pumapasok o kung meron man kakaunti. Sabi nga ng governor o head ng Employers Confederation of the Philippines, before daw pumutok ang scandal nitong corruption sa flood control, marami-rami pa naman ang mga foreign investors na nagtatanong o bumibisita sa Pilipinas, naghahanap ng investment opportunities. Ngayon daw is wala na, as in zero. Sino ba naman ang gustong mag-invest sa isang bansa katulad ng Pilipinas ngayon? Kaya nga, dahil sa wala nang bagong investor, walang makreate na bagong trabaho, plus ang iba umaalis pa, talagang magre-resulta na unemployment. So, ano yung sinasabi ng administrasyon na bagong Pilipinas? Ano yung sinasabi ng Pangulo na ang kanyang pangarap malapit ng matupad? Ano yung pangarap niya? Yung walang magugutom na pamilyang Pilipino. Paulit-ulit niyang sinasabi niyan. Talagang very, in fairness sa Pangulo, very consistent siya sa kanyang legacy project o legacy program. Pangarap ko talaga na at the end of my term, wala nang magugutom na pamilyang Pilipino. Para may sakatuparan ang pangarap ng Pangulo, di ba dapat magkaroon ng trabaho? Kaya kung nagkakaroon ng trabaho ang pamilyang Pilipino, ay talagang may makakain dahil may sweldo. Paano ngayon? Dumarami yung walang trabaho. Anong resulta sa pagkain? Ay di, ang resulta nun, padami ng padami ang bilang ng pamilyang Pilipinong nagugutom. Kaya nga, sa survey pa rin ng survey na ito ng SWS, tumaas ang bilang ng nagugutom na Pilipino. Ito naman is nung second quarter of this year, nasa 16.1% ang nagsabi naka-experience sila ng gutom. Tumaas itong September na survey, naging 22% na ang nagsabi na naka-experience sila sa gutom. So, yung joblessness at saka gutom, nagkakasama yan. Habang pakaunti ang trabaho, dumarami ang mga unemployed persons, normal, natural, padami ng padami ang bilang ng nagugutom na pamilyang Pilipino. Pati yung poverty rate tumataas din. Sa survey ng SWS, tumataas ang So, ano ang kinabukasan ng Pilipinas? Sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, better days are ahead daw.